Buksan po natin sa awit 19. Okay na po. Ang paglilikha at ang kadakilaan ng Diyos. Ang kalwalatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kanyang kamay at pinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong ang kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Tuwing umaga'y lumalabas ito na parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang manlalaro na handang-handa sa takbuhan. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. Walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito ay nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos mo, O Yahweh, ay babala sa iyong lingkod, mga malalaking gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa ilalim ng kasalanan, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa pangahas na kasalanan. Huwag mo itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Sa gayoy mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Naway mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Inganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo ay pagpala. Sige po tayo maaari ng makaupo. I'll try to finish as fast as I could. Pero please be attentive, no? Because what the Lord is teaching us today is very new to me as well. Matagal ko siya naririnig. Naririnig ko din siya sa aking labi lagi. Pero hindi ko siya masyadong naintindihan noon pa masyado. Gaya ng pagkaunawa ko sa kanya ngayon. And I hope that the Holy Spirit reveals unto us, no, into all truths, no? And pakisa ang ating title, ang ating topic ngayon ay pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa banal na spirito sapagkat sa banal na spirito. Pakisabi, Holy Fear. Yan. Laging naririnig, no, sa amin, the fear of the Lord, the fear of the Lord, the fear of the Lord, no? Ano nga ba ibig sabihin ng takot sa Diyos, no? Gaya ng huli kong sabi, laging pinagpipray ng mga bata or sa mga birthday bata na way lumaki ka, may takot sa Diyos. But what does it mean to grow with the fear of the Lord? Okay? To fear God is to be in awe of Him. Pakisabi, awe. Ano yun? To honor, tremble, revere, esteem, respect, value, and venerate Him more than anything or anyone else. Hebrews 1:9, pakibasa. Katarungay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari kagalakang tanging-tangi. Yeah. What does it mean to fear the Lord? To fear the Lord is to love what the Lord loves and to hate what the Lord hates. Okay? Diyan po sa Hebrews 1:9, dalawa lang po yan. Marami kasi sa atin gusto yung righteousness, yung kagandahang loob ng Diyos. Lahat naman righteous, lahat tayo righteous, amen. Pero sa kontekstong yan, dalawa ang tinutukoy ng Diyos. Those who have righteousness and those who hate
wickedness. The fear of the Lord is to hate sin. To hate sin the way He hates sin. I hope you're hearing me like that. And we are all guilty of this. No, wala po akong sinasabing na every time I approach this pulpit, I always tell the Lord my God na, Lord, speak. No? Because otherwise, if I had spoken of my own authority, hindi ko po masasabi itong mga bagay na ito sa inyo. Because I know myself more than anyone else. No? But because the authority of the Lord is there, He allows us to speak what has to be spoken, no? Pero kailangan na po natin maintindihan, pinapaunawa po natin sa atin ng Panginoon na hindi pwedeng gusto mo lang yung mga bubuting bagay sa Panginoon. And then we tolerate sin. No. We cannot love God and then love the world as well. You cannot serve two masters. Either you love the one or hate the other. Okay? Naintindihan po? Because of that, God has anointed you with the oil of gladness beyond your... Marami po silang anointed, no? But those who love righteousness and hate sin, makikitaan kayo ng Lord na talagang angat sa iba. Why? That is the condition, these two things. No? Amen. Na porque lahat kayo anointed, pero merong separated with the oil of gladness. Therefore, God, your God, has anointed with the oil beyond your compassions. If you want to pursue more with God, ito po yun, no? Lahat yan, bang tinutukoy ng Panginoon dyan or sa context niyan is, mga righteous din naman ng mga tao. But because He has loved and hate righteousness and hated wickedness, the Lord has exalted Him more. Amen? Naintindihan po? Amen. What does it mean to be in awe of the Lord or to fear God? Number one is to tremble at His presence, no? God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those around Him. That's why it's very important every time you're here to really focus on God. Kaya kapag may mga bata, no, na hindi po talaga nakakilos ng Diyos kapag iba-iba po ang isipan natin. No? Amen. Dalawa po ang klase ang presensya ng Diyos, isang omnipresence ng Lord. Yes, the Holy Spirit is here. But the manifest presence always comes if the people is focused on Him. No? Amen. Kaya mahirap yung minsan dumada ng Holy Spirit sa atin, hindi natin napapansin. Kasi hindi natin siya ganun nilerespeto. Minsan nagdadaldalan tayo. We're all guilty of this na wala po ako pinapatamaan. Lagi ko inaano na tuloy ngayon, no? Minsan nagdadaldalan, dadaan na Holy Spirit, ikaw, ang lakas ng boses mo, may nagsasalita dito sa harapan, kala mo kung sinong kausap mo dyan sa likod. We do not respect God the way. Hindi gaya, for example, kayo po, meron po kayong bisita, no? Siguro biyanan mo, what if, no? Anong gagawin nyo una? Kunyari, nabalitaan mo, darating. Tawag sa'yo. Anong gagawin nyo sa bahay nyo? Prepare. Gahanda, maglinis, no? Prepare. O wag kayong magsasalita. Paalalahan nyo yung anak nyo. Na huwag nyo papakita yung mga gatong ugali nyo. Why? Because the person is very important. Special. Pero pagdating sa Lord, minsan we do not tremble at His presence anymore na, yun na naman, worship na naman. Kaya nga po hindi lang porket nag-worship, okay na eh. No? Righteous na tayo lahat, okay po yun. No? But meron pong ibang pinuturo ang Panginoon sa atin, which is the fear of the Lord. No? Minsan hindi po ito yung takot na no? Takot na, takot na ako. Or takot ka sa buhay mo. Hindi po ito yung tinutukoy ng Diyos na takot, no? Parang takot ka sa mangyayari sa'yo. Hindi po ito yung the fear of the Lord. The fear of God will lead you closer to Him. Para siyang authoritative sense na alam mong higher than you, but also you want more of it. Amen. Ganun siya, no? Na hindi siya yung takot na magtatago ka dahil takot ka sa Diyos. No? Kung puro yan, o ayos yan, the fear of the Lord will lead you closer to God. Kaya nga walang lihim na hindi nabubunyag, sabi nga kanina, di ba? No? Because the fear of the Lord will expose everything in you, no? Number one, kaso nga lang, minsan hindi natin napapahalagahan. Pwede na. Minsan nga, di ba, nung prayer time, minsan alam natin, guilty naman tayo lahat dito. Hindi tayo nagpe-pray. Pag-aware natin ng pray as much as we should pray, no? Lahat po tayo guilty dito, no? Wala po akong ina-exempted. But because we do not value or we do not fear the presence of the Lord that much anymore, na, ayun na si Jesus. Pero pag dumating dito yung presidente, lahat kayo magkakandaripas tumakbo, tumayo, at
Hindi ko alam kung anong gagawin nyo. Pero alam nyo gagawin nyo, initial response nyo, tumayo, in respect. Amen? Magbigay Pero tayo. minsan papatayuin pa tayo ng worship leader Pero hindi yung presence ng Lord. Amen! Mag-worship na kami. Pero siya, ano lang normal na lang no, with us. Because, kaya nga sabi kanina sa kanta, nothing familiar to be found. You shouldn't be very familiar in the presence of God. That is not how it should be, na parang sanay ka na. Kasi it's very dangerous to manipulate the presence of God, no? Kasi His presence is power. Okay? Doon na yun, yung kailangan mag-power. Pag nandun na si Kristo, anything is possible. Kasi minsan dito, Amen. prophetic tayo, di ba? Kaya nga buti, ni-encourage natin mga prophets na kapag may nagpa-prophetic, mag-pray kayo nasa likod. Hindi yung may sarili kayo mando dyan, kami lang mag-pray dito. No? Kasi magma-manifest ang presence ng Lord. Kapag tayo nagkakaisa, nakafocus, ay, andito ang Diyos. Alam mo yun? Andito si Lord, may gagawin siyang bago. But sadly, sometimes we do not anymore. No? Because we are so used to it. We do not tremble anymore at His presence. Psalm 89:7 pala ito. Sige po, para sabay-sabay tayo magbasa. That is number 1, no? What is the fear of the Lord? Psalm 89:7, 89:7. May word ako dyan na docs. Paki-advance na para hindi tayo matagal ng ganito. Sige po, pakibasa. Psalms 89:7. Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Yan, no? Sa pamagitan natin, dapat nakikita na mayroong fear of the Lord, may sense of honoring na, Lord, nandito ka eh. Kahit po when the Lord taught us how to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. To enter the presence of God or to pray, to start, is to honor that God's name is hallowed. To hallow po is to recognize the holiness of God. He is, kaso nga lang, dahil nga, na hindi natin naintindihan what is the fear of the Lord, yung toleration natin of sin, hindi na natin nare-respect as much as we should yung presensya ng Diyos. Kasi, mamaya pupunta tayo sa kalyo. Ito yung dahilan kung bakit nagkakakalyo na. Kasi we tolerate sin too much. Kaya yung presence ng Lord, hindi na nakapasok sa iyo ng gano'n, na gaya ng dati. Hinahanap mo. But because of your callousness, you cannot experience the Lord anymore. Tumatalon po ako, pero para lang masalo niyo po siya agad. Number 2, to tremble at His word. This is the fear of the Lord. This is Isaiah 66:2. Sige po. Kaya mo yan. Let's go. Paki-advance. Pakitulungan si Jerry. Huwag niyo siya tignan, hindi siya artista. Pakitulungan si Jeric. Para mabilis tayo. Okay? This is the one. Ito po yung binaba ng Lord sa akin. Personally, actually, nung nakita ko to, naiyak din naman talaga ako todo. Kasi ito po yung tanong ko sa Panginoon nung last year, leadership conference, October pa nun, nung tinawag niya ako prophecy and then pastoring and then prophecy. Sabi ko, Lord, kung kayo po nagtataka kung bakit po ako nandito, ako din po, marami akong pagtataka sa Panginoon kung bakit po ako nandito, no? Kaya huwag po kayo mag-alala yung mga tanong niyo po sa Panginoon. Natanong ko na rin naman po sa Kanya. At ito ho ang sagot ng Panginoon sa akin, no? Isaiah 66:2, sa lahat ng bagay ako ang may likha, kaya ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. This is the fear of the Lord. Those who tremble at His word. Ang problema sa atin, once we hear the word of the Lord, okay, word of God. Dito sa prophecy, sometimes, na lang tayo, amen, amen. But the rema there is very special, no? Yung mga binababa dito sa salita ng Diyos, I hope yung mga binabaan is naalala nyo pa. Hindi yung lumipas na lang, word of, hindi po kami nanguhulan ng Bible verse, no? Okay, number 1, 2, 3, next week, gano'n. Wala pong gano'n dito. Binababa lang ho talaga yan ng Lord, biglaan lang din talaga. That's why it's very special. To fear the Lord is to tremble at His word. He who is contrite in spirit. The problem with us, hindi na tayo gano'n naantig sa salita ng Diyos, yung common na lang, babasa tayo. Gano'n na lang. Hindi na natin naintindihan yung precepts ng Lord, the law of the Lord. Gano'n na lang natin siya. Para minsan napapawalang bahala na natin siya. Because there is no more fear of the Lord because of the callousness of the heart. Man, are you hearing me, church? Bakit gamit ang takot? Diba? Bakit takot? Diba? Sabi nga naman, perfect love cast out fear.
Ang banal na pagkatakot ay nagdudulot ng pananampalataya sa Panginoon. Leviticus 10:3. Sige. Pakibasa. Leviticus 10:3. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimik si Aaron. NKJV, by those who come near me, I must be regarded as holy. Sometimes we do not recognize that God is very holy. No? If you look at the Old Testament, namamatay ho yung mga pari, no, dahil sobrang banal ng Diyos. We are very grateful enough today because of the Holy Spirit Himself. Now we are able to press boldly unto the throne today. But before, that was His presence. Ingat yung tabernacle, yung manifest presence of God. Ingat na ingat ho yun, yung kung paano ho yung dalhin, kung paano siya buhatin. Ingat na ingat ho. Tayo minsan dito, dadaldalan tayo, no? Kasi nga sobrang dali na ng lahat, eh. We do not fear the presence of we do not have the fear of the Lord anymore, no? That is, but those who come near me, kaya ang banal na pagkatakot, nagdudulot ang pananampalataya kasi mas mapapalapit ka niya sa Lord, eh. Because you recognize who God is. Amen. God is not just love, church. You have to understand this. He doesn't tolerate sin. And I want you to hear that. No? And I want myself to hear that as well. That He hates sin, but He loves you. Okay? But He really doesn't tolerate sin. That's why kami mga leaders niyo dito ay paalala kung laging gas-gas na sa paalala mga leaders niyo. It's because of this. There is consequences. God cannot be mocked. What man sows, he shall reap. No. There is consequences to everything we do. Yes, He is gracious. Yes, He is loving. Yes, He is faithful. But more than that, He is holy. Amen. Church, He is holy. Yung kabanalan ng Diyos is very overwhelming, no? Na hindi natin kaya. We do not deserve it in the first place. Pero nakaka-attract siya. That's the beauty of His presence, no? Sa kabila ng kabanalan ng Diyos, it draws you closer. It should. Amen. It should not draw you away. Okay? Philippians 2:12-13. Continuation lang ng sinabi ko kanina. Work out your salvation with... Hindi niya alam to. Kaya yan, maalala niya. With... Sapagkat, no, yung... Sapagkat ang Diyos, hindi, yung before niyan. 12. Yan, kaya sige. nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Lubusang paggalang at pag-ibig with fear and work out your own salvation with fear and trembling. The apostle of grace, no. Paul understood the love of Christ more than anyone else. Pero sabi niya dito, pagtrabahuhan nyo ang inyong makaligtasan na may takot sa Diyos with fear and trembling. Not by loving kindness. Hindi tayo lalago, church, if we always dwell on the, sarap. Ang saya ng biyaya ng Diyos. With fear and trembling. It should make you uncomfortable. Sin should make us uncomfortable. When we go closer to God, dapat uncomfortable tayo when we are faced with sin. Na nakikita yung discrepancy na, okay, Kristiyano ka, ito hindi. It should be like that. With fear and trembling, the word says. The apostle of grace, yung apostol na nagsabi ko anong siyam na bunga na banal na spirito, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Asan ang takot doon? Wala. Nandyan. With fear and trembling, he says. Because we have to grow, not in order to grow. We have to be uncomfortable sa sin. Sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Paanong takot ito? Anong klase, no? Ito po ay namumunga ng pag-ibig sa kapwa. Ang banal na pagkatakot na ito ay pagkakaroon ng takot
na mag-grieve ang Holy Spirit sa ating mga ginagawa. Amen. Isa po itong banal na kinakatakutan kung saan nagdudulot ng wisdom sa kanila na huwag gawin ang mga bagay na ito. Psalm 25:14, pakibasa po. Sa awit 25:14, trying to be fast. Malapit naman na. Thank you, Lord. 1, 2, 3, go. Awit 25:14. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Sa NKJV, the secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Sa ibang salin, friendship with the Lord is reserved for those who fear Him. Do you want to be friends with the Lord? Amen. Do you want to establish that sense of relationship with God? Marami po sa Amen. Bible righteous, no? Saul was anointed before David, King Saul. Yes. But he fell to sin. Halos ipapatay na niya yung tao. Why? He didn't fear the Lord anymore, but he was still anointed. Hindi porket anointed ka, it's alright, okay na siya. Okay? If you want friendship with God, you have to fear Him. In such a sense na, naintindihan natin kung ano yung pagkatakot sa Diyos, no? Amen. Naintindihan na natin. If you want to know the secrets of God, kayo, sasabihin nyo ba sa tao na hindi nyo kakilala yung sekreto nyo? Hindi, di ba? Hindi nyo ibibigay basta-basta sekreto nyo sa iba. Ganon din ang Diyos. Unless He knows na you fear Him. That is the only time when He will reveal His secrets unto you. Amen. Do you want to know the secrets of heaven? Hello? Amen. Gusto niyo yun? Fresh? Amen. The wisdom of the Lord. And He will show you His covenant, His promises. You want to see the promises of God? The fear of the Lord. Ito ang mag-lead sa inyo sa obedience, not just the grace, not faith, no? Kaya minsan may pananampalataya, puspos na tayo dito. Nagtatalong-talong ka dyan, bagsak ka na. Pero hindi pa rin natin nasusunod si Lord. Why may kulang? Hindi natin nararanasan yung pangako ng Diyos. Why may kulang? The secret, the fear of the Lord is not with us. No, we have grown cold, callous, no? The love of the church will grow cold in the last days. Because of sin, we tolerate sin too much. The church, even the church nowadays, okay na lang sa kanila magkasala. No? I have heard some of you justify ang mga bagay. I'm speaking to all sin, no? I'm not pertaining to any sin. Sin is sin. Kupit man yan, ano man, no? Sexual immorality, homosexuality, theft, robbery, lying, ano ba? Basahin na lang po sa Ephesians, no? Or Galatians. Every part of it, but because of how we allow it to ourselves na, okay. Hindi natin nararanasan talaga yung, we cannot obey God. The fear of the Lord will lead you to obedience. No? Tataka kayo, ba't di natin masunod si Lord? This is it. Kaya maraming hindi, naintindihan pa po ako, no? Naway nasa sala natin ito, no? Pagkakawatak-watak ang pagiging emosyonal, ito po yung mga epekto, no, kapag tayo ay wala nang takot sa Panginoon. Siyempre, ang bunga, magkakaroon ng disunity, emotional, pagiging mapagmataas sa kapwa, nagkakaroon ng isang lingkod na sapagkat kapag nagkakaroon to ng takot ng tao, no, nagkakatakot siya na magkasala sa kapwa din niya, no? Ganun po dapat yon. At sa kanyang sarili, okay? Even masturbation, pornography. Ang banal na pagkatakot na ito ay namumunga ng maturity sa spiritual. You want maturity, no? Na kung saan mas pinapakinggan ang Panginoon kaysa sa mga bulong na kaaway sa Kanya. Ang banal na pagkatakot na ito ay patuloy pong mahasa sapagkat ang iba po ay nagkakaroon ng pagkamanhid sa spiritual. Kaya maraming hindi ito matagal. We prioritize sin too much. Nagdadwell tayo sa emotions, sa mga bagay na nagde-separate. Sin is this, no? Anything that separates you from God. We have to make this clear. Anything na idols beyond God, that is sin. Okay? Wala yan yung, ito, kasalanan niya, ito, hindi. Hindi, wala, ganun, no? Lahat po yan, no? Anything that separates you. Kanina nga po napakaganda sinabi ni Prophetess Lee na Jesus is the husband, no? And we are the church's wife.
And he is a jealous. Gusto niyo ba yun? Alam mo yun, kayo, asawa. O sige, mga may kasal. O sige, kasal tayo, pero 10% ng time ko sa iba. 20% doon sa isa. Pero kasal tayo, ha? Papayag po kayo sa ganang agreement? Kayo? Papayag po kayo? Hindi. Yung mga lalaki parang okay lang. Okay lang sa inyo? Okay lang. Yung babae okay, parang hindi. Pero yung mga lalaki po, ayaw po natin. Ayaw. Sige po, magising ang mga lalaki. May lalaki pa ba dito? Hindi na. Wala nang lalaki. Lagot. Amen? Amen. Yun. Nasa Ernesto. Nagising si Ernest. Ayaw natin yun. What makes us think na okay siya sa Lord? Hello? Kung ayaw natin yun, what makes us think that the Lord wants is as well? When He is a jealous God. James 4 or 1, He desires earnestly, kahit wag na, pero He jealously desires for you. No, that is the word. He wants you so much. That's why you are the bride. Wala ko sa atin gustong ganong covenant na may taksil. Parang ganon. Isaiah 11:2-3, pakibasa po. Sino dito gusto tumagal sa ministry na ito? Amen. Amen. Sino dito tumagal sa ministry of healing and deliverance? Sa mga nagtatanong bakit may nalalaglag, no? Sige po. Isaiah 11:2, mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Ito po yung mga espiritu ng Diyos, hindi lang yung the spirit of wisdom, understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge, and of the spirit of the fear of the Lord. NKJV, meron ba dyan? Yan, the spirit of the fear of the Lord. Okay? His delight, kahit si Jesus, no? Si Jesus ba tinutukoy yan? The spirit of the Lord shall rest upon Him, Jesus, the Yahweh, okay? And understand that spirit and the fear of the Lord, His delight is in the fear of the Lord. Kahit si Kristo po, no? Meron din siya. Like, that's why He really obeyed God, no? He understood it. Okay? Psalms 19:9, binasa natin kanina, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Do you know why? Bakit malinis ang pagkatakot sa Diyos? Because it separates you from sin. Amen. It separates you from anything that corrupts you. And because of that, you can last forever. Amen. Maraming mga lingkod ng Diyos, malalakis na anointed. Pag nagsalita, akala mo naman talagang push. Talaga naman labas ng lawit, parang, ay, grabe, ang galing. Pero bumabagsak sa kanilang ministry. Even I ask this with the Lord. I've been asking this to the Lord matagal na rin naman. And ito lang yung nasagot niya right now. Because there is no more fear of the Lord. Yes, you love God. Mahal natin ang Diyos. Amen. Amen. But sometimes we do not fear Him. We do not fear Him anymore. That's why kahit mahal natin siya, we still go back to those sinful ways. Amen? Naintindihan po ako? I hope you were very open to hear this. Because when I heard this, talaga namang grabe din ang rebuking sa akin ng Panginoon sa bagay na ito. No? Kaya, napakabuti ho ng Diyos sa atin. Amen. Okay? His delight is in the, it should be your delight. No? Kaya hindi dapat burden yung pagsunod sa Panginoon eh. When you have the fear of the Lord, it should be natural. Because, okay Lord, sasabihin mo, takot ako sa mangyayari sa akin dahil sa'yo. Hindi yung takot sa buhay mo na parang nag-aalala lagi. But really honoring, respect. Respect na okay every step of the way, Lord. Alam mo yun, kaya meron kang paalala every time. Yun nga yung mga sakuna. This is how you prevent mga sakuna. Diba, sabi, may mga tayo dahilan, naku, may pinagdadaan akong problema sa bagay na ito. Eh, hindi lang naman natin sinusunod yung sinasabi ni Lord, kaya tayo pa ulit sa pinagdadaanan natin. Hello? Parang pinagmamalaki pa natin minsan na,
ay, may tinuturo sa akin ng Panginoon sa bagay. Yun nga yung lagi tinatanong natin, bakit hindi pa matutunan? Because of this. We do not fear Him enough to tremble at His presence and to tremble at His word. Kaya kahit marinig na natin yung salita ng Diyos, okay. Anong tawag doon? Keeping ano? Sorry, mahina ako sa Tagalog. Keeping, ano? Kibit balikan. Okay. Ganun tayo sa Lord minsan. Bakit nagkakaroon ng pagkamanhid na binanggit ko po kanina? Pilit po nilang ginagawa ang sarili nilang pamamaraan. Gaya nga sinabi ko. Kasi nga, hindi ka nakinig. Hindi ka nang talaga, you just lack the fear of the Lord. That's why you're struggling. Na kung saan hindi na po nila naintindihan na pangungusap ng Panginoon, kaya may kalituhan na sa Word of God. Kapag meron na po silang pagkamanhid sa spiritual, kung kaya't patuloy po ninyo panalangin na mawala ang mga kalyong ito. Alam mo po yung kalyo? Pag sa gitara po yun, no, alam mo yun, sobrang sakit na. Sobrang sakit na, magnihid ka na, kahit ang Diyos di mo na maramdaman. Katakot po yun. Sa totoo lang, nakatakot po yun. Because to lose the presence of God is like losing Him altogether. And if you understand the value of the presence of Christ, you cannot lose God. There should be that much love and adoration na Lord. Huwag mo lang kunin sa akin. May panalangin si David na gano'n eh. Take not your presence away from me. That was the one happened when he sinned. I believe yun. Do not, Lord, take away your presence from me. Because it's more fearful to lose the presence of God than to suffer because of sin. To be honest, hindi naman tayo nagsasuffer sa sin eh. Sabi ko nga last week, di ba, nakasanayan lang natin siya. Sa youth camp ko ata ito sinabi. Nakasanayan lang natin siya, akala natin kailangan natin siya, yung mga bagay na iyon. But it's very much okay to suffer because of it than to lose the presence of, if you just understand how much valuable. Kaya marami hong talaga nagkamatay-matay na eh. Para lang talaga, Lord, alam ko kung ano yung binibigay mo sa akin. Muling, dinadaan tayo sa muling reformation, no, ito mga 2 weeks ago, muling pagkasimula sa inyong lakbay sa Panginoon, sapagkat ang iba po ay nagkakaroon ng kalyo na kung saan hindi na nila matanggal ang nakaraan. Proverbs 14:27, pakibasa po. Proverbs, Kawikaan. Ano na po ako? 75%. Kawikaan 14:27. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Alam niyo ba yung bitag? Tago po yung bitag. Okay? Di ba nagugulat tayo? Hala! Bakit nangyari sa akin to? Nagpipray naman ako ah. If you want to stay away, talagang may paalala ang Panginoon sa atin every time. He will keep you away from the stairs of death, yung mga hidden na traps sa inyo. Kasi mayroong nakatrap sa inyo talaga. Matalino ho sa Satanas, may nakatrap ho lagi sa atin. But if you want to really be away from those traps, okay, push. Wala lang. Hindi mo napansin kasi hindi ka dumaan eh. The fear of the Lord is the fountain of life. And KJV nga pakilagay. Ayan. The fear of the is the fountain. Pag sinabi pong fountain, daluyan, source. Okay? You want life? The fear of the Lord is the source of life. Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom. You want wisdom? Fear God. Misa akala natin, alam niyo ba ganito po yung fear of the Lord, hindi yung parang alam mo. Minsan hindi mo alam, lumalakad ka na doon. Because you hate sin, you hate what God hates, you love what God loves, and because of that, yung buhay mo, smooth na, sailing na, alam mo yun, 90% of the time, you do not know na, ay, andito na pala ako, walking in step with the Spirit. It's not something na, ay, dapat malaman kung ano ba yun, no. He just leads you there. You just fear the Lord. Hate what He hates, and then you will have instruction more than anything. That's why Solomon asked for it more than anything else. Inalok siya ng Panginoon 3. Yung glory, yung kayamanan, anong hiningi niya? The discerning heart. But because of it, kaya niyang umiiwas sa lahat ng alok. And because of it, he gains more life. That's why he is the greatest, the wisest man who ever lived.
Because He desired it more than anything. Reformation siya, no? Hindi po tayo nire-revive ng Diyos, no? Hindi po tayo patay. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka namatay. Inaayos ka lang ng Panginoon. Yeah. Muli pong pinapaala sa atin ang cross kung saan tapos na po ang lahat. There is now no condemnation for those in Christ Jesus. Kaya po kahit ano pong sabihin ng mga kapwa nyo po dito, saktan ako, what does the Word of God say? There is now no condemnation for anyone is in Christ Jesus. Ang tanong, are you in Christ? Hello? If you are, then should be no condemnation anymore. Amen. Okay? Paano po yung cross, no, kung saan pinapala sa atin, tapos na lahat ng ito, nagdudulot ko saan ang puso dapat natin, nakafocus na, yun yung tapos na like yung mindset na focus na lang sa Lord, na hindi na inaalantana yung mind. Kasi nga, more than anything, he fears God, what God will say. Pakibawas na to, baka masyado na malakas. Okay? At paano magkakaroon ng banal na takot? Sa patuloy ng pagkakakilala sa Panginoon, paglapit sa Kanya, kung saan po natutuwa ang Panginoon at kung saan nalulungkot ang Panginoon. Kung saan siya nalulugod at kung saan siya hindi nalulugod. You should know those things. If you are really, ganun di ba pag kaibigan, alam mo yung nagpapakiliti sa puso ng tao, alam mo din yung hindi. Ganun dapat tayo sa Lord. Okay? Ito po dapat ang tututukan about lingkod ng Diyos at hindi po ang tao. You focus on what the Lord has to say. You focus on what the Lord feels more than anything. Amen. Do you have the right to be offended? Yes. You have the right. But, at the end of the day, ano ang sinasabi ng Diyos? Yes. Hindi ng tao, hindi ng kung sino man. Pero ang Diyos. Because the fear of the Lord is the instruction of wisdom. And before honor is humility. Okay? Amen. Ito ang purpose ng bawat isa. Matapos na po ako. Ang lumakad sa kanya kalooban na kung saan ay may banal na pagkakatakot, hindi nahaluan ng pag-aalala. Ang takot sa mundong ito ay nagbibigay ng pag-aalala. Kaya mamili na kayo kung anong gusto nyo katatakutan. Sarili nyo, kapwa nyo, sasabihin ng iba, paalala ng iba, o ang Diyos. Okay? Wala po kaya kapayapaan ang takot na binibigay ng mundong ito. Kaya kapagod lagi. Okay? Kakarinig sa kung saan. Ngunit, sa banal na pagkatakot ay mayroon pong kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Ito po ang kaibahan ng takot na galing sa mundo at sa banal na pagkakatakot sa Diyos. John 15:14. Nakibasa po. John 15:14. 1. Sabay-sabay na po tayo. 1, 2, 3, go. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. The word there is whatever I command you. If you are my friends, if you have the fear of the Lord, you are His friend. And if you are His friend, you will do whatever He commands you to do. No? Sa panahon ito, nagkakaroon ng misconception bawat isa na ang pagkakatakot sa Diyos kung saan dapat makuha ang favor ng Panginoon nang sa ganon, ma-please niya ang Lord. No? We do not have to work for anything. You just do what God wants you to do. And then He will be pleased with your life. Okay? Hindi yung kailangan, ano ba kailangan kong gawin, Lord? Ano ba dapat suko? Diba? But really just, Lord, I will do what you want me to do. Kung kaya't napakalaga po na nakikipag-usap sa Panginoon every day. Ito po yung tinuro ng Lord sa atin ito manakaraan. Pagpapaliksaliksik sa kanilang mga puso, how is your heart? Upang sa gayon ay malaman po nito ang nangyayari sa spiritual at kung bakit ito nangyayari sa pisikal. Sa pagkakaroon ng banal na pagkakatakot, naunawaan po nila ang mga nangyayari sa spiritual. Okay. Kaya yung iba, andali, mabulungan madala. Kaya sabi ni Pablo, di ba, nung nakaraan, tinuro natin, what happened to you? Sabi niya dun sa mga sinulatan niya, who has bewitched you? Diba? Kung ako nakulong ako. Diba? Yun ang sabi ni Pablo, sino ang nangulam sa inyo? Dati okay na kayo, bakit ngayon kayo nalaglag? Because of this, no? Kung kaya, sapagkat nawala na po ang banal na pagkatakot sa kanila, naging manhid na ang bawat isa. Kaya andali na lang, i-reject ang will of God. Alam mo yon, yung, di ba, nagtataka tayo, bakit minsan andali natin iwan si Lord, talikuran, ang mga
Alam nyo kung gaano kayo, alam nyo kung pangako ng Diyos, amen, about isang nandirito. But minsan, we are always one step, our foot is always one step out the door. Because we do not fear Him anymore. We do not understand the consequences that comes with it. Mas natatakot na tayo sa mga bagay na narinig natin sa mundo. Ipanalangin pong matanggal ang mga kalyo. Kalyo po, no, yung manhid ka na talaga na wala na. Ito po yung prophecy, no, ng Laodicean church, that at the end times, the love of the church will grow cold. Ito po yung kalyo na kahit anong revival mo, wala na talaga eh. Because there is no more fear of the Lord. I believe God is really doing something new. No, this is new to me. Even, I mean, alam ko siya, pero I never comprehend it as much as now. No? And I believe that the Lord will restore it to us today. Na yung maramdaman talaga yung manifest presence of God na talagang nakakakilabot, kagilagilalas. Hindi lang yung first time nyo na-encounter si Lord, but really every day of your life. No? Every day, not just one time to be EGR, youth camp. Ano bang event? You cannot be sustained kung nakaasa kayo sa mga bagay na iyon. The awe of God, if you want the fear of God, number one, is to obey Him. Pakisabi, obey. To obey Him immediately. Agad-agad, gaya ni Abraham. No? Nung sinabi ng Diyos na isuko niya kanyang anak, anong ginawa niya? Agad-agad, naganda ho siya. Pangalawa is, to obey Him is, even if it doesn't make sense. Tayo, dami natin pagkukuri. Lord, bakit ano. But to fear the Lord is to obey Him even if it doesn't make sense. Number 3, to obey Him is to obey Him even if it hurts. Lord, ang sakit, magpapatawad ba talaga ako? Nasaktan ako. Even if it hurts. That is the fear of the Lord. Number 4, even if you don't see a benefit. Lagi tayo nakatingin sa reward. Anong makukuha ko? Akology. Anong makikita ko sa iyo, Panginoon? Kapag ginawa ko ba to, ano bang gagawin mo? That is not the fear of the Lord. The awe of God, and lastly, is all the way to completion hanggang sa pagbabalik niya. That is the fear of the Lord. Naintindihan po natin. Okay? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At meron po tayong dito tayo magtatapos, rewards ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Number 1, friendship with God. Amen. Do you want to be friends with the Lord? And if we are friends, you will know His secrets. Okay? Number 2, joy. Yung mga tao may takot sa Diyos, sila po talaga tunay na masiyahin. No? Huwag po kayo maingit sa mundo, they are not glad. They do not have joy. Psalms 112:1, pakisulat na lang, how joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. There is joy when you fear the Lord. Number 3, blessed posterity. Gusto nyo ng mga pinagpalang salinlahi? Psalm 112:2, their children will be successful everywhere. Pakisabi everywhere. An entire generation of godly people will be blessed because of your fear of the Lord. Because of one man. And 4, it eliminates all other fears. Hindi dito may mga kinakatakutan. Taas po ang kamay. Wala na. Talaga naman. Fear of failure. Fear of failure. Rejection. Rejection. Ano pa? Fear of death. Baka may takot mamatay kaya hindi may suko-suko si Lord eh. Boy, alam, mamatay daw. Dapat na mamatay sa sarili. Ayoko mamatay. Fear of death. Fear of losing someone. Fear of what? What do you fear? If you fear the Lord, Psalms 112:7-8. They who do fear the Lord do not fear bad news. Masamang balita man, marinig nyo man, do not fear. Sabi ba, you are exempted from problems? No. You hear news. Narinig nyo ang mga balita dito sa lugar na ito. Narinig nyo ang mga threats of this madman, this unity. But did we fear what will happen? No. Because of the fear of the Lord. Amen? This is what keeps us in fast with God. They are confident. Pakisabi, confident. Confident. Fearless. Pakisabi. And can face their foes triumphantly. Pakisabi, triumphantly. Triumph. You want to be victorious in life? Fear the Lord. Fear the Lord. Fear the Lord, church. Amen? At nawa magkaroon tayo ng karoon sa as we pray today.
ng takot babalik, ma-restore sa atin. Kung nagkakalyo man tayo, no, let us ask the Lord for forgiveness. Kung isa tayo sa mga tao na napawalang halaga ang presensya ng Diyos, yung salita niya, nabaliwala ito, no? Let us ask the Lord for forgiveness. Paalala sa atin ng Panginoon na He wants us to experience His manifest presence, no? Yung tunay na siya. Hindi yung hype lang, emotions, but really Him. Pero para maintindihan na maranasan ng Diyos buong buo, you have to respect Him. And to alam niyo yun, yung pag presidente kausap nyo, papayag ba kayo na may ginagawa kayong iba? Kunyari, kausap niyo yung tao, may ginagawang iba. Anong feeling nyo? Binabastos, di ba? Ganon din ho sa Lord. Ganon din ho sa Diyos. Church, He is holy. You have to understand God is holy. And it is by only His grace that we are able to come before the throne. That's why as we sing this song, naway mabalik sa atin yung awe of God. No? As we stand really in awe of Him. Na parang, grabe ka Lord. Every time. No? Hindi lang yung every time na may problema ka, but really every day. Because He talks to